Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bago at very interesting na pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyo lahat mga taga-subaybay at aming po mga subscribers dito po sa ating programa, ating pag-aralan. Ako po ay nagagalak at natutuwa na ang inyong pong lingkod at si Ma'am Lorraine ay makasama po kayo muli sa ating pong panibagong lesson. At purihin ang Panginoong Diyos, tayo po ay nasa lesson number 15 na po. At kung kayo po ay hindi pa po nakakapanood sa mga previous na lessons po natin, napakaganda po mga minamahal na mga kapatid. Please do watch our previous lessons and topics sapagkat yun po ay fully from the Bible mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Okay po, if meron po kayong mga ilang katanungan, yun po ay nandoon po sa topic po na yon, maaring masagot po iyon together with the Bible verses. Kaya po, nasa lesson number 15 na po tayo. And I personally, ay ako po excited para po makasama po kayo muli sa ating pong pag-aaral. I hope nasa mabuting kalagayan po kayo ang bawat isa po sa atin. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin para makapag-aral ng inyong salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na sumahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang aming matututunan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga challenges at problema na aming pinagdadaanan. Alam niyo po kung anong mga ito, isinosurrender po namin ito sa inyo, pati ang mga plans at mga pangarap namin sa buhay. Fill us, Lord, with your spirit at i-guide niyo po kami sa mga decisions na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula na naman sa isang panibagong leksyon na may pamagat na sino ang Antichrist. Sino o ano ang Antichrist? Masamang alyansa o makasalanang individual? Sinasabi ng iba na siya ay lumitaw noong unang panahon, noong panahon ng sinaunang Roma. Ngunit ipinahihiwatig ng Biblia na siya ay buhay ngayon. Itunuro ng mga hula sa Biblia na ang kapangyarihan ng Antichrist na ito ay may mahalagang papel sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng lupa. Alam mo ba kung sino siya? Sigurado ka ba? Kailangan mong maging sigurado dahil hindi mo mauunawaan ang mga pangyayari sa huling araw hanggat hindi mo naiintindihan ang masamang kapangyarihang ito. Maging handa para sa isa sa mga nakakaintriga na gabay sa pag-aaral. Ang gabay sa pag-aaral na ito ay batay sa aklat ng Daniel chapter 7 at malinaw at walang alinlangan na kinikilala ang Antichrist dito. Ngunit ito ay isang pagpapakilala lamang. Ang mga aralin sa hinaharap ay maghahayag ng mga detalye ng ilan sa kanyang mga aktibidad na magkakaroon ng epekto sa buong mundo. Ang natuklasan mo ngayon ay maaaring hindi ka masiyahan o ikalungkot mo. Ngunit mangyaring tandaan na ang propesiya ng Daniel 7 ay magmula kay Jesus na nagmamahal sa iyo. Manalangin para sa patnubay ng Diyos habang pinag-aaralan mo ang paksang ito. Tiyaking basahin ang Daniel chapter 7 bago pag-aralan itong ating pag-aaral. Sa unang tanong, sa pagsisimula ng Kabanata 7, nakita ni Daniel ang 4 na halimaw na umahon mula sa dagat. Sa hula, ano ang kinakatawan ng isang halimaw? Ano ang kinakatawan ng dagat? Pastor? Ayan mga kapatid, alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay talagang katulad na ako sinabi, excited po sapagkat alam niyo po ito po ay isa sa mga favorite subjects ko po. Ako po nag-aaral ng
sa college ng pagkapastor. Ang subject po namin ay Daniel and Revelation. I really want to report or I really want to discuss these things, mga kapatid. Why? Because it is prophecy. Now, may mga tao na ayaw po nilang marinig ang propesya kasi napakarami nga daw pong symbolism like hayop, may mga sungay, may mga katulad ng dagat, and everything that we're going to study in this lesson number 15. But again, mga kapatid, prophecy is revealing itself and referring to Christ or the unfolding events of this world's history. Alam niyo mga kapatid, meron po ako, bago ko po sagutin po ang unang katanungan, meron po akong nabasa po sa social media na ang sabi po doon, little by little, this world concludes that the Bible is not just a myth, that prophecy is fulfilling. Tapos ang background picture niya po yung mga bagyo, digmaan, pestilences like COVID, etc., etc. Totoo po mga kapatid, the Bible is not a mythological books or Greek mythology books. No, it's not. It's a prophecy wherein everything must be fulfilled, including our topic this moment. Sapagkat this is not just a prophecy per se or symbolism per se, but this is a prophecy fulfilled in sometimes and in the near future, mga kapatid, mga kaibigan. So, this prophecy is worthy of attention. Now, to answer the first question, ano po yung kinakatawan po ng halimaw? Ano po kinakatawan po ng dagat? Now, atin pong pasagutin po ang Biblia. Daniel chapter 7 verse 23. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at paglulurayin. Medyo mahirap ang bigkasin. Ano pong point mga kapatid? Simple lang. Ang beast or ang halimaw ay kumakatawan po sa kaharian. This is not a literal beast na dragon, leon, kasi may apat pong mga hayop po doon sa Daniel chapter 7. Una po ay leon, ang pangalawa po ay oso, pangatlo po ay leopard, and then the fourth one is the dreadful beast. Okay? But those are kingdoms. Let me repeat. The beast that is discussed in the book of Daniel chapter 7 is no other than kingdoms. Now, let me repeat and be clear. Those are kingdoms. When we say kingdoms, there are kings in every kingdom. At tandaan niyo po, bawat banggitin po ang mga mahangahayop na yon o kaharian na yon, meron pong binabanggit na sila po nanggaling sa katubigan. Now, the Bible in the book of Revelation chapter 17 is clear mga kapatid. Sa Revelation chapter 17, ang verse po ay 15. Dito po ang binabanggit mga kapatid. Listen to this. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patutot ay yung mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ibig sabihin po, everything, those four beasts mga kapatid, ay sila po'y nanggaling sa katubigan na ang sinisimbolo po sa Biblia ay mga tao. Hindi po sila nanggaling sa small group of people but they rise up mula sa mga maraming tao. In other words, kaya nga po sila kaharian kasi po ma-impluwensya po ang kanila pong pangunguna back then and even now mga minamahal na mga kapatid. So that is the answer for our first questions. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ang apat na halimaw sa Daniel chapter 7 ay kumakatawan sa apat na kaharian, gaya ng nabanggit ni Pastor. Ang Babylon, ang unang kaharian, ay kinakatawan bilang isang leon sa Daniel chapter 7 verse 4. Ano ang ibig sabihin ng mga pakpak ng agila? Ano ang kinatawan ng apat na hangin na makikita sa talata 2? Pastor? Alright, so napakaganda ako ulit. Medyo lumalalim na po tayo po sa atin pong pag-aaral po ngayon. Okay, okay po, so atin po manang basahin mga kapatid. Dito po sa Deuteronomy 28 verse 49. Napakaganda po ng sabi po ng Panginoon po dito.
magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng lumilipad na agila. Isang bansang ang wikay hindi mo nababatid. Now, mga kapatid, yes, meron pong apat na halimaw, or let's say, halimaw po talaga ang kanya pong translation sa Tagalog, na nagmula po sa dagat. Now, to give you a background of this, mga kapatid, ito po kasi ay nagmula doon sa, yes, this is the dream of Daniel himself sa Daniel chapter 7, but tandaan po natin, dreams back then, since the Bible does not yet existed, or wala pa po ang Bible that time, ang paraan ng Panginoon para mangusap po sa mga hari at kahit po sa kanyang mga propeta, mga sinugo, ay sa panaginip. Yes, una po na naginip po si Haring Nebukadnezar, at sa kanya pong panaginip ay meron pong isang napakagandang, napakatayog at napakataas po na rebulto or na imahe. Ang ulo ay ginto. Now, let me be clear here. I am just giving you, mga kapatid, immediate or very brief background on this chapter. Okay po, ito po kasi dream. Dream ng Haring Nebukadnezar na yung ulo ay ginto, ang dibdib ay pilak, ang thigh ay tanso, at ang mga legs ay iron, at ang paa po ay mixed iron with clay. Now, ang ulo po ay Babylonia, ang dibdib po na pilak ay mixed, ito po ay Medo and Persia or Medes and Persia. Tapos ang thigh niya po ay ang Gresya, at ang kanya pong binti ay iron, which symbolize Rome. Tapos yun pong paa niya po ay 10 divided kingdoms, yun po yung Europe. Okay? Ang tatlo pong kaharian po doon, ay to give you a short background, ay nawala po, mga kapatid. Now, in chapter 7, okay, muli pong napanaginipan ni Daniel, but in a different form. Hindi na po siya rebulto, kundi mga hayop. Kasi po, to answer the second question, mga kapatid, yun po kasing eagle, wings. Kasi po yung leon, na unang lumabas po sa waters, unang lumabas po sa makapal na tao, ay ang Babylonia, na talaga pong, kung titingnan niyo po ang ancient Babylon, ang isa po sa mga goddess po, yes, si Bel-Marduk ang god ng Babylonia, but ang symbolism po ng Babylon is leon. Leon na may pakpak, mga kapatid. Now, pakpak sa Biblia, katulad po natin pong binasa sa Deuteronomy, ay ito po ay walang iba kundi wind. Ibig sabihin po, swift, mabilis ang kanya pong pamumuno, or talagang he is authority. However, again, may mga sumusunod po, mga kapatid, na mga kaharian sa kanya. Yes, the Babylon thrown down, the leadership of that lion that has wings ay na-thrown down, at ito po sinunod po ng mga susunod na beast natin pong pag-aralan po sa mga susunod na mga questions. So, that wings, eagle's wings, according to Deuteronomy natin pong binasa, ay may kinalaman po or tumutukoy sa very swift na pamumuno ng Babylon. So, ang Babylon po again ay ang unang kaharian. We will be reading that sa chapter 2 and then sa chapter 7, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, anong kaharian ang kinatawan ng oso? Sa Daniel chapter 7 verse 5. Ano ang sinisimbolo ng tatlong tadyang sa bibig nito? Pastor? Yan. So, let us read, mga kapatid, sa Daniel chapter 7 verse 5. Yan. Kanina po ako yung bumilanggit sa inyo, atin pong isa-isahin po yun. Yung pong mga hayop po na yun. Okay? Ang pangalawa po ay ang oso. At narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran, at tatlong tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito, ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Now, ito po ay meron pong symbolism, at akin pong babasahin sa inyo, mga kapatid. Now, ang three ribs po sa kanya pong bibig ay meron pong sinisimbolo. Dito po sa Daniel chapter 8 verse 20, meron po siyang parallelism. Okay? Ang Daniel chapter 7 at Daniel chapter 8 verse 20, meron po siyang parallelism. Now, ang Daniel or ang pangalawa pong hayop ay ito po ay tumutukoy po again, sa akin pong binanggit po kanina, ay doon po sa dibdib na pilak,
At sa Daniel chapter 7 ay ang oso na kumakatawan na may dalawa po siyang pamumuno. Yun po ang Medo at ang Persya. As the kingdom that precedes the male goat, that is Greece of verse 21. Medo and Persia is the second kingdom, the same power as the bear of Daniel chapter 7. The empire was made up two groups of people. The Medes came up first, okay, by the bear raising up on the other side. But the Persians eventually became stronger, okay, dun po sa pamumuno po ni King Cyrus, kasi po mayroon po yung kay King Darius at King, anyway, medyo historical na po siya in a sense mga kapatid. But again, yung pong Greaves, bakit po siya, kung inyo po makikita sa pictures, at ito po, i-edit po ni Ma'am Lorraine mga kapatid, doon po sa picture na yon, yung bear po ay parang lumpo, hindi naman siya lumpo, para siyang, hindi po balance sa kanya pong pagtayo. Yung isa ay parang naka-down, yung isa naman ay medyo naka-up. That symbolizes mga kapatid, sa ano po, sa comparison between the Medes and the Persians. Mas makapangyarihan po talaga mga kapatid ang Persians in a sense. At alam niyo po ba, ito po ang mga kaharian na na-conquered po ng mga Persians. In their reign, o sa kanila pong paghahari, meron po silang tatlong talagang powerful na mga bansa na kanila pong nagapi. Kaya po meron pong tatlong ribs sa kanya pong bibig, yung oso. Ano po yung mga kaharian na yung mga kapatid? Ito po yung Lydia, Babylonia, and then Egypt. So, yun po yung mga most powerful na mga bansa na kanila pong nagapi. So, that is the explanation sa pangalawang hayop, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikaapat na tanong, ang Greece ang ikatlong kaharian ayon sa Daniel chapter 8 verse 21. Ito ay kinatawan ng isang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo. Ano ang kinatawan ng mga pakpak at ano ang kinatawan ng 4 na ulo? Pastor? Yan. So, dito po mga kapatid sa Daniel chapter 8 verse 21, yan medyo tayo ay papunta na po doon mga kapatid na po. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. Okay, dito naman po sa chapter 7 verse 6. Pablikan po natin muli. 7 verse 6. Dito po ang binabanggit. Pagkatapos dito ay tumingin ako at narito ang iba. Gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod na yaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So, ngayon po, ang 4 na wings, okay, kanina po yung Babylonia, 2 wings lang po siya. But this time, ang leopard po ay meron po siyang 4 na wings. That symbolizes po mga kapatid sa very rapid na takeover into power ng Gresya. Mga kapatid, si Alexander the Great, by the age of 20, kung inyo pong babasahin po ang kasaysayan, ay nakonquer niyo na po ang mostly sa Asia Minor. Kung hindi po ako nagkakamali, talagang napakamakapangyarihan po siya at meron po siyang 4 generals. Yun po yung 4 na ulo, symbolizes po sa 4 generals po ni Alexander the Great. At ang kanya pong incredible speed, talagang siyempre bata pa po siya at dami na pong nakonquer ng mga kaharian. So sa Jeremiah 4 verse 11-13, ito po ang binabanggit mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Sabi po dito, sa panahong yaon ay sasabihin sa bayan ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin mula sa mga luwal na kaitasan at sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito'y darating sa akin. Ngayon magsasalita naman ako ng mga kahatulan labang sa kanila. Narito, siya ay sasagupang parang mga ulap at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila sa aba natin sapagkat tayo'y nangapahamak. So mga kapatid, yun po ang definition po ni Prophet Jeremiah. Ang very rapid na pag-conquer po ni Alexander the Great. Now,
Akin pong binanggit sa inyo kanina, yung apat na ulo ay represents po sa generals po ni Alexander the Great. So, those four generals ay sila, ito po sila Cassander, si Lysimachus, okay, si Ptolemy, and si Lysimachus. Medyo mahirap lang pong banggitin po ang kanila pong mga pangalan, mga kapatid. Kasi po, siyempre, si Alexander ang isa kanila pong hari or nanguna po sa kanila at sa napakalawak na kaharian na kanila pong na-conquer, he needed generals to assist him. So, tandaan po natin na ang Greek or ang Greece headed by Alexander the Great ay ang pangatlong kaharian na binabanggit po sa Daniel chapter 7 na parang leopard. Kasi nga po ang leopard parang cheetah rin din po yan Family of cheetah po yan. Mabilis, very swift ang kanila pong takeover into power, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ang imperyo ng Roma, ang ikaapat na kaharian, ay kinakatawan ng isang makapangyarihang halimaw na may ngiping bakal at 10 sungay. Ayon sa Daniel chapter 7 verse 7. Ano ang kinakatawan ng mga sungay? Pastor? Ayan. Ano pong kinakatawan po ng mga sungay? Mga kapatid, katulad po na kayo sabi kanina, lahat po ay may symbolism po kasi kahit po yung mga sungay, kahit nga yung tubig na kanila pong pinanggalingan, ay meron pong kinakatawan. Now, atin pong basahin po Daniel chapter 7 verse 24. Okay, dito po ang binabanggit mga kapatid, verse 24. At tungkol sa 10 sungay mula sa karyang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa'y babangon kasunod nila. At siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una. At kaniyang ibabagsak ang 3 hari. So, mga kapatid, yun po palang 10 sungay ay kumakatawan po sa 10 hari. Kasi po, ano nga po yung kasunod po na pong binanggit po kanina? Ano po yung kasunod ng Empire ng Roma? Yun po yung 10 divided kingdoms ng Europe. So, kaya nga po siya mixed with clay and iron na never po nagkaisa po ang United Kingdom. Sinasabi lang po nilang United Kingdom po yun, pero sa history, never po nagkaisa ang Germany, ang France, ang Spain. Never po nagkaisa yan mga kapatid. They don't want someone na mag-rule po sa kanila. Even now, okay? Kahit po mayroon silang hinalal na reyna or hari, yung namatay na reyna, si Queen Elizabeth, mga kapatid, still, those nations don't like to be united, mga kapatid. Kasi yun po ang binanggit po ng Biblia na hindi po, marami nag-attempt na unite po ang Europe, but it never happened, mga kapatid. So, again, let me go back. Ang 10 sungay again ay sumisimbolo po sa 10 mga hari. And ito po nangyari. Meron pong na-pluck out or nabunot na 3 sungay po. Ibig sabihin po, may 3 pong kaharian na wala po doon. However, meron pong sumibol after pong mawala yung 3 sungay. Meron pong sumibol na isang sungay, mga kapatid, at meron po itong napaka-powerful na attributes. Maya-maya atin pong pag-uusapan, mga kapatid. However, to answer the question, ano po yung mga kaharian na yon na nabunot po, mga kapatid? Okay? Akin po muna sagutin po, mga kapatid, po yung binabanggit po sa atin pong sa Daniel chapter 2, 41 to 44. Yun pong 10 divided kingdoms, yun po ay Visigoths, Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, okay, Burgundians, Lombards, Suevi, Heruli, Ostrogoths, Vandals. Ito po yung mga kapatid. Yun pong Visigoths, siya po yung Spain ngayon. Okay? Yung Anglo-Saxons, yun po yung England. Yung Franks, yun yung France ngayon. Yung Alemanni po ay yung Germany. Yung Burgundians, yun po yung Switzerland po ngayon. And then yung Lombards, yung Italy. Yung Suebi po, yun po yung Portugal. Heruli, na-uproot na po. And then Ostrogoths, and then the Vandals. So, mga kapatid, listen to this. Those prophecy came into fulfillment.
It's because the word of God says so. Ito po yung prophecy po ni Prophet Daniel at natupad po. And listen to this, more exciting prophecy. Mga kapatid, akin pong binanggit kanina, yun pong pumalit sa tatlong nabunot na sungay ay kakaiba. So now, let's proceed sa pang-anim pong tanong. Salamat po, Pastor. Sa ika-anim na tanong, sa propesiya ng Daniel chapter 7, ano ang susunod na nangyari? Pastor? Ayan. At ito mabasahin mga kapatid, ako po na-exit na po ngayon. At ito mabasahin, Daniel chapter 7, verse 8, dito po binabanggit, akin pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon, ang ibang sungay, isang munti. Down na po, na sa harap ni Yaoy tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Hala, ano kaya ito mga kapatid? Meron daw pong isang, pagkatapos po ng tatlong sungay na nabunot, sumibol po yung isang, maliit lang siya eh. However, this horn is different from the others. Even dun sa 10. Kasi itong horn na ito, may mata na parang tao at yung kanyang bibig nagsasalita ng dakilang mga bagay. Question. Ano po itong little horn na ito mga kapatid? Bakit nag-rise into power po siya? Now, we must identify it carefully because the biblical characteristic identify it as an antichrist of prophecy and history. Nako mga kapatid, yun po palang little horn na binabanggit po dito, yun po pala ay antichrist. Let me repeat and let me be clear about that. Yun pong little horn, bakit siya po ay nagbabanggit ng dakilang mga bagay? The problem with his telling great things ay hindi po papuri sa Panginoon. Ang kanya pong binabanggit ay against sa Panginoong Diyos. Kaya po itong little horn po na ito mga kapatid ay antichrist at mapo-form na po siya natin pong babasahin o natin pong pag-aral mga kapatid sa susunod pati mga tanong. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo, Pastor, ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Alam niyo mga kapatid, I'm out of my mind. Nakala ko meron pa mga ilang tanong pero mga kapatid, stay tuned sa part 2. Ako po na-excite, Ma'am Lorraine, ano po? Ako po na-excite kasi malalaman na natin bakit, ano kaya yung pinagbabanggit niya na bakit siya tinawag na Antichrist. Mga kapatid, sa ating pong part 2, please, stay tuned lang po kayo dyan. Sa ating pong part 2 ay mapag-aralan po natin ano po yung kanyang pinagbabanggit, why he was considered as Antichrist at ano po ang kanya pong present symbolism or anong grupo ito na kinakatawan sa atin pong panahon ngayon. Kasi ito pong, ayaw ko na po kayo spoiler alert na lang Ma'am Lorena na po. Teaser po, Mga kapatid, teaser na lang, okay? Mga kapatid, to give you a closing remarks, mga kapatid, again, the prophecy of the Bible came to pass and there are prophecies about to fulfill. In other words, the word of God is true. The word of God is worthy to be read. The word of God is calling you and me mga kapatid to read more. Not because ma-inform tayo sa mga mangyayari pang mga propesiya, but in order for us to be draw closer to Christ. Sapagkat mga kapatid, again, kung niyo po maalala po ating mga previous topics, the Bible is talking about Christ. Mga kapatid, everything, or let me say that, everything or every prophecy in the Bible fulfilled already mga kapatid. Christ is about to come. So mga kapatid, we have this confidence in the Word of God. Why? Because the prophecy is fulfilling even those kingdoms that rose and fell because of the Word of God says so mga kapatid. So kita-kits po tayo sa atin pong next sa part 2 po mga kapatid. Let me offer a prayer for you. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat. Nagkaroon po kami ng good start sa pag-aaral po ng prophecy sa Daniel chapter 7. Lord,
we would like to thank you sapagkat nalaman po namin na at na-confirm at na-reaffirm po namin, Lord, this wonderful moment na ang inyo pong salita, ang mga propesiya po sa inyong salita ay very true because it came to pass. Lord, we have this confidence to read more your word kasi po lahat po ng binabanggit po ng Biblia ay nangyayari sapagkat ito po ay katotohanan, ito po ay magpapatibay na aming pong pananampalataya sa inyo. So Lord, please, I would like to pray, give us more thirsty and hunger sa inyo pong salita, that's so that kami po ay mas lalo pang ma-excite na basahin po ang inyong salita at mas lalo kami mapalapit po sa inyo. Thank you, Lord, for our listeners. Bless them, bless their family, bless each one of us, Father in heaven. I pray in Jesus' name. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makakilala sa Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo ding mag-share ng experience nyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalaala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!